Kabanata 311. Kaylee Lawson. Ang babaeng natulog sa iisang kama niya ay si Hailey pala. Sa isang iglap, pakiramdam ni Alex ay tinamaan siya ng kidlat. Ang matinding kalungkutan na naramdaman niya ay gusto niyang umiyak, ngunit ang mga luha ay hindi tumulo. Paano ito nangyari? Kung ibang tao lang ang tulad ni Maya, tinanggap niya pa rin sana ito at hindi nararamdaman. Parang bumuho ang buong mundo niya ng ganito. Bakit kailangan si Hailey? Kung makikita ito ni Charles, tiyak na ipapatay niya ito. Ngunit malinaw niyang naalala na pagkatapos ng hapunan kagabi, ang iilan sa kanila ay nakahanap ng malapit na hotel na matutuluyan. Dapat ay natulog siyang mag-isa. Di ba? Mabilis na ibinaba ni Alex ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan at nagsimulang bumuho ang kanyang mundo. Mas mahirap. Siya ay tapos na para sa. Kumapang siya ng dahan-dahan. Ngunit sa sandaling ito, nagising si Hailey na may mahinang ugong. Hindi malinaw kung ugali niya ito o hindi, ngunit itinaas niya ang isang paa at idiniin si Alex bago niya ito niyakap habang nanatiling nakapikit ang mga mata. Gulong-gulo ang utak ni Alex. Kabisado man niya ang foundation establishment at mahirap para sa kanya na masaktan sa mga away, wala siyang magawa sa mga ganitong sitwasyon. Siya ay ganap na nawawala ng kung ano ang gagawin. Sa sumunod na sandali, nagtama ang dalawang pares ng mata. Halatang naguguluhan si Hailey saglit. Dapat na naginip ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata pagkatapos ay muling idinilat. Hindi ito panaginip. Ako. Baka sleepwalk na naman ako. Umiling si Alex, paano niya malalaman? Hindi niya maalala kung paano siya natapos. Natutulog sa kanya. Ang pag-inom ay talagang nasira ang mga bagay-bagay. Si Hailey ay isang taong nakaranas na sa ganitong sitwasyon noon at ay mabilis na nakolekta ang sarili. Umalaklak siya at kinurot siya ng malakas na nagsasabing, I'll let you off this time. Huwag mong sasabihin sa iba. Itinabi niya ang kubrekama at bumangon. Nakabihis pa rin siya at maayos ang kanyang mga damit kahit na may ilan lang. Kulubot dito. F*** false alarm lang iyon. Isang sulyap naman si Alex pagkatapos ay bigla siyang naging masigla at masigla muli. Inaayos ni Hailey ang magulo niyang buhok gamit ang dalawang kamay ng mapang asar itong tumingin sa kanya. Gusto mo bang maging totoo? Sus, tingnan mo kung gaano ka namutla. Ang duwag. Ang kanyang alaala ay bumabalik sa kanya ngayon. Masyadong marami ang nainom kagabi at siya ang tumulong kay Alex sa kwarto. Pagkatapos niyang gumamit ng banyo at tumawag, nahulog siya. Natutulog sa kama kasama niya sa pagkataranta. Sa sandaling ito, may kumatok sa pintuan ng silid. Si Reed. Alex, gising ka na ba? Si Brittany iyon. Anong gagawin natin? Pamulong siya kay Alex. Laminggalinga si Alex saka mabilis na itinuro ang wardrobe. Ang banyo ay hindi isang napakaligtas na lugar upang itago at ang mga tao ay karaniwang hindi nagbubukas ng aparador sa isang hotel. Tumakbo si Hailey sa ibabaw ng hubad na paa, ngunit medyo matangkad ang wardrobe at tanging ang itaas na bahagi lamang ang maaaring gawing taguan. Mabilis siyang binuhat ni Alex at itinago. Pinsan siya ay nakatago, tiningnan niya muli bago binuksan ang pinto para kay Brittany. Ma'am, maaga ka bang gumising? Sabi ni Alex habang nagsusuot ng damit. Sabi ni Brittany, hindi na maaga, halos 9 AM na. Masyado akong nainom kagabi Hindi na mauulit. Tapos nagtanong siya, nasaan si Hailey? Nakita mo ba siya? Kakaiba yun, dapat kasama ko siya matulog sa iisang kwarto pero hindi ko siya nakita. Siya? Hindi ko alam. Baka lumabas na siya. Sagot ni Alex na may bahid ng guilt. Si Hailey naman na nakatago sa wardrobe ay napatulala. Ang pinipilit na magtago sa wardrobe na ganito ay parang nakagawa siya ng kaiyahiyang bagay. Sa kabutihang palad, nakuha ni Alex si Brittany na umalis at nakatakas siya. Mas madaling pangasiwaan ang resulta, humanap lang ng random na dahilan para magulo. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 312. Hapon pagkatapos kumain. Matagumpay na naiwasan ni Hailey ang hinala at naghahanda na siyang magmaneho. Bumalik mag-isa sa California. Malapit lang talaga ang California, 1 oras at kalahating paglalakbay sa pamamagitan ng kotse.
Bago umalis kinawakan ni Hailey si Alex at sinabing, "Mabahong Brad, tell me honestly, kinawakan mo ba ako kagabi?" Nataranta si Alex saglit. "Ate, ayoko talaga. Hindi ba maayos ang damit mo?" Sino ang nakakaalam? Inayos mo sana ang damit ko pagkatapos mong gawin. Anyway, kung mabuntis ako, kailangan mong managot. Ano? Vroom. Umandar na ang sasakyan at pinaharurot ni Hailey ang kanyang Mercedes-Benz. Umisi si Hailey habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Alex sa rearview mirror. Tingnan natin kung gaano ka natakot. Pagkatapos kinaplos niya ang kanyang dibdib kung saan naroon ang kanyang puso. Mabaho brat, how sneaky. Masakit. Asterisk si Richie. Sa susunod na linggo. Ang Bell Blossom, ang pabrika ng pagpupulong ng produkto ng pangangalaga sa balat ay mabilis na nagbabago. Ang pera ay mabuti hanggat mayroon kang sapat na ito, magagawa mo ang anumang bagay, makikita mo ang tagumpay. Hindi nagtagal, dumating din sina Nicholas Hudson at Chloe Zhao para mag-ulat. Sa Research and Development Center, gumawa din sina Brittany at Maya ng sample ng bagong anti-freckle cream. Ito ang bagong anti-freckle cream na ipinako namin ng iyong ama bago ang aksidente sa sasakyan, sabi ni Madam Brittany. Siya ay nasiyahan at halatang may malaking pag-asa para dito. Ang formula para sa Bounty Acne Cream ay talagang nakuha ng hindi sinasadya mula sa isang sinaunang relic. Ito ay isang sinaunang race 8 ng hari at gumawa ng mahusay na mga resulta. Gayunpaman, ang aming kasalukuyang formula ay gumagamit ng orihinal bilang isang base na may ilang mga pagpapabuti. Ngayon, ang efficacy nito ay tumaas ng 20%. Sa pamamagitan nito, tiwala akong matatalo natin ang pamilyang Rockefeller. Kinuha ni Alex ang sample box at pinasinghap ito. Napakabilis na sabi niya kung anong uri ng mga sangkap na panggamot ang ginamit dito. Malinaw din sa kanya ang benepisyo ng bawat sangkap na ginamit. Umiling si Alex. Nay, mahirap pa ring talunin ng pamilyang Rockefeller. Lalo na dahil ito ay 20% lamang na pagtaas sa bisa. Kung talagang pinaplano mong makamit ito sa loob ng 3 buwan, hindi maganda ang mga pagkakataon. Napangiti si Brittany. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang aming bagong cream ay maaalis din ang mga natitirang epekto ng orihinal na Bounty Acne Cream? Ano? May natitirang epekto mula sa paggamit ng Bounty Acne Cream. Maaari itong mag-alis ng mga pekas ngunit nag-iiwan ito ng ilang hindi masyadong halatang mga puting spot. Bagamat hindi sila halata, makikita pa rin sila sa iyong mukha kung titingnan mo ng malapitan. Gayunpaman, magagawa ng aking cream na alisin ang mga puting spot na iyon. Napangiti si Alex. Kaya mukhang handa ka na sa isang alas sa iyong manggas, Nay. Pagkatapos ng isang post, sinabi niya kung gayon, bigyan kita ng isa pang nakatagong card. Mabilis siyang naglabas ng isang pirasong papel at nilagyan iyon ng formula. Napatingin sa kanya si Brittany, natigilan. Alex, ikaw. Nakita mo na ba ang bago kong formula? Ang formula na isinulat ni Alex ay halos kapareho ng sa kasalukuyan niyang ginagamit, maliban na ang dami ng ilan sa mga sangkap ay nabawasan at isang halamang gamot ay idinagdag. Gayunpaman, natitiyak niya na hindi pa nakita ng kanyang anak ang formula noon. So, paano niya nalaman? Umiti si Alex at umiling. Nay, kung susubukan mo itong formula, baka makakuha ka. Hindi inaasahang resulta. Nagulat si Brittany, ngunit nagulat. Ito ay. Itugma mo lang ito ng magkasama at gumawa ng isang pagsubok, malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Hindi siya direktang sinagot ni Alex. Ano man ang kanyang sinabi, hindi ito kapanipaniwala gaya ng pagsaksi sa mga resulta ng aktwal na pagsubok. Matapos magmuni-muni sandali, kinuha ni Alex ang isa pang papel. Nagsulat siya ng isang ganap na naiibang formula at iniabot ito kay Brittany na nakangiti. Mom, ibibigay ko rin ito sa iyo. Dahil maglulunsad tayo ng palihim na pag-atake sa digmaang ito, dapat nating tiyakin na magagawa natin ito ng mahusay at ganap na maabutin sila. Gagawa tayo ng mas malaki at mas malaking Rockefeller Group at gagawa tayo ng mas malaking alamat kaysa dati. Nangako siya kay Claire na gagawin niyang pinakamayamang babae sa California si Dorothy bago sila magkaanak. Hindi naman siguro siya makapaghintay ng 10 taon o higit pa para doon, di ba? Ang Ultimate Book of Medicine ay sumasaklaw sa lahat na naglalaman ng maraming pambihirang pamamaraan.
Madali niyang ma-extract ang marami pang medicinal formula tulad ng mga isinulat niya. Gayunpaman, hindi magandang maging masyadong sakam. Ang kalidad kaysa sa dami, dalawang uri ay sapat na mabuti. Nang marinig ni Brittany ang kanyang mga salita, may kumikinang sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Alex. Nakita niyang si Cheryl ang tumatawag. Ang kanyang walang magawa na mga iyak ay dumating kaagad sa kanya. Sumagot, Alex, nasaan ka? Kabanata 313. Nang marinig ang paghihinagpis ni Cheryl, naramdaman ni Alex ang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso at mabilis na nagtanong, ano ang mali? Huwag kang umiyak, sabihin mo sa akin. Nandito ako para sa'yo kahit ano pa yan. Kumihikbi si Cheryl. Lolo. Na-aksidente. Ano? Seryoso ba? Yes. The operation is underway but the doctor just came out and said that mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Binigyan lang niya ako ng critical illness notice para pirmahan ko para maging mentally prepared ako. Natatakot ako. Pwede ka bang sumama? Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Tubos na makaka-relate si Alex sa sitwasyong pinagdadaanan niya ngayon. Nang sabihin sa kanya ng doktor na 5 araw na lang ang natitira sa kanyang ina, parang nahati ang lupa sa ilalim niya, parang gumuho ang buong mundo niya. Saang ospital ka? California Main Hospital. Sige. Nasa Michigan ako ngayon, pupunta ako kaagad. Ibinaba ni Alex ang tawag at nagpaalam kaagad kay Brittany bago kinuha ang susi ng sasakyan at nagmamadaling lumabas. Alex, ingat sa daan. Nakuha ko na. Pagkalabas niya ng R&D Center, nasagasaan niya si Holly na nanunood. Cartoon sa kanyang tablet. Kuya, saan ka ba pupunta nang nagmamadali? Pa-cute na tanong niya. Naging mas malapit ang dalawa pagkatapos ng 7 araw. Ang isa ay dahil kay Alex. Sadyang suyoran siya. Pangalawa, dahil hiniling ng batang babae kay Alex na tawagan siya nito. Pagkatapos ng lahat, pareho silang nagsasanay ng parehong sining at nagsasalita ng isang karaniwang wika. Natural na kinikilala niya ito bilang isang nakatatandang kapatid. Mayroon akong agarang negosyo na dapat asikasuhin sa California. Hoy, isama mo ako please. Ikaw ang pinuno ng seguridad, paano ka makakaalis? Ipinagkatiwala ko sa iyo ang kaligtasan ng aking ina. Bilang kapalit, tutulungan kitang maghanap ng gamot para sa iyong mga pinsala. Pagpakabait. May mga bastos na nagtatrabaho sa pabrika kaya hindi niya maiwasang mag-alala kung wala si Holly. Sa kanyang presensya, magiging mas ligtas ang kanyang ina. Inabot ni Alex ang kanyang makinis na ilong saka agad na sumakay sa sasakyan, hindi na nang ahas na mag-aksaya pa ng oras. Ibinagsak niya ang pedal, pinaharurot ang kotse patungo sa California ng buong throttle habang umuungal ang mga makina. Pumilis ang sasakyan sa mga kalsada, patuloy na bumibilis. 102 kilometro bawat oras. 105 kilometro bawat oras. 109 kilometro bawat oras. The asterisk man, sino ba yun? Ang pagmamaneho ng nakabanggang Mercedes na parang nasa isang F1 race. Naglakas loob pa siyang lampasan ng Lamborghini ko. Napakawalang galang. Sumpa ng isang mahabang buhok na binata na nagmamaneho ng puting Lamborghini. Agad niyang binagsak ang pedal, binilisan ng takbo at parang baliw na humahabol kay Alex. May isa pang lalaki na nakaupo sa tabi niya. Umikit siya para magpahinga. Bahagya niyang iminulat ang isang mata bago ito muling ipinikit habang tinatamad na sinabi, hindi mo pa nga kilala ang tao at malamang na taga-bansa lang siya. Bakit ka nag-abala pang habulin siya? Ang mahabang buhok na lalaki ay hindi nakinig sa kanyang mga salita at ipinagpatuloy ang kanyang ligaw na paghabol. Boss, ako. Piling lang na matalo ako ng hipag kong si Michelle Yao sa street racing. Hindi ako magpapatalo sa sinumang gustong tumapak sa aking ulo kung hindi ba ang aking titulo, ang drift. King, nawala ng halaga. Gawin ang gusto mo. Nang marinig ang pangalang Michelle, bahagyang napangiti ang binata sa passenger seat. Oh, Michelle. 3 taon ko na siyang hindi nakikita. Dapat malaki ang pinagbago niya, di ba? Ang pasahero ay ang panganay na anak na lalaki mula sa pamilya Pattinson, si Scott Pattinson, na may kontrata ng kasal kay Michelle. Galing siya sa Imperial Capital. Sabi ng long-haired youth, she's changed a lot. The last time I saw her, she was the
Campus Bell sa California University. Oh, at ang dibdib na iyon. Ahem. Ibig kong sabihin, hindi ako. Kahit na interesado sa kanya. Habang nagsasalita siya, ipinagpatuloy niya ang kanyang ligaw na paghabol. Ngunit kaagad pagkatapos nito, napasigaw siya sa pagkataranta, "Is that guy a crazy?" Naglakas loob siyang pumutol sa napakaliit na espasyo. Anong bilis niya magmeneho? Tiningnan niya ang sarili niyang speed meter at nakita niyang nasa 203 na ito. Ang ibang tao ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa kanya. Napakabilis ng kamatayan. Isang malaking truck sa kanyang harapan ang nakaharang sa kalsada kaya kinailangan niyang magpreno na itinigil ang kanyang paghabol. Ito ay isang plaka ng lisensya ng California. Tatandaan ko ito. I better hope na hindi ko na siya mahanap, galit niyang sabi. Si Scott ay walang malasakit habang sinabi niya, "Gumagawa ka lang ng gulo para sa iyong sarili." Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 314. Nakita na ni Alex na may humahabol sa kanya mula sa likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging bagay ang kanyang isip ay pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon. Sa highway signboard, ang plaka ng lisensya ay nakalista sa ilalim ng listahan ng bilis. Tili. Ang isang paglalakbay na dapat ay tumagal ng 1 oras at kalahati ay ibinaba na lamang sa 35 minuto. Hindi ka panipaniwala. Ang pangunahing ospital ng California ay isang lokal na ospital na nagkaroon ng mga pakikipagtulungan sa pagsasaliksik sa ibang mga dayuhang ospital. Ito ay isang napaka-high-end na aristokratikong first-class na ospital sa California. Karamihan sa mga pumunta dito para magpagamot ay mayayamang tao. Ang ibang mga ospital ay mininingil ng $15 para sa isang karaniwang sipon, ngunit ang pangunahing ospital ng California ay mininingil ng $3,000. Ang bayad sa pagpaparehistro lamang ay nagkakahalaga ng $2,000. Cheryl. Dumating si Alex sa labas ng operating room at nakita niya si Cheryl na hindi mapakali. Nakakatakot ang itsura niya. Nang makita niya si Alex, mabilis siyang lumapit sa kanya, inihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Siya ay umiyak ng mahina tulad ng isang walang magawang maliit na batang babae na nawala at hindi mahanap ang kanyang daan pauwi. "Anong dapat kong gawin, Alex?" Tanong niya, nanginginig ang boses. Aaliwin sana siya ni Alex, ngunit bigla niyang nakita ang isang figure na lumutang sa pintuan ng operating room. Pasagsiwit F***. Isang malaking pagkabigla ang dumating kay Alex dahil ang kaluluwa ni James ang lumutang palabas. Tulala pa rin siya ngunit tuluyang magwawala ang kanyang kaluluwa kapag hindi siya nakabalik kaagad sa kanyang katawan. Hindi na naglakas loob si Alex na hilahin ang kanyang mga paa. Itinulak niya si Cheryl at hinawakan ang kaluluwa ni James gamit ang isang kamay, gamit ang kanyang soul. Palaipat-lipat na pamamaraan upang piliting pigilan ang kaluluwa sa kanyang kamay. Pagkatapos sinipa niya ng malakas ang pinto ng operating room. Bagaman napakawalang galang na gawin ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Sigaw ng banyagang doktor na nagsisikap na iligtas si James. "Sino ka? Labas. Umalis ka kagad dito." Paanong may sumipa sa pintuan ng operating room ng buong tapang? Pero hindi siya pinansin ni Alex. Inalis niya ang anumang bagay sa loob ng radius na 2 metro mula sa kanya gamit ang kanyang chi-at. Agad na sinampal ang noo ni James gamit ang palad na hinampas ang kaluluwa pabalik sa katawan. Pagkatapos ginamit niya ang kanyang mga kuko upang hiwain ang sarili at pinatulo ang dugo sa kanya para magsagawa ng bloodlock. Lahat ng tao sa operating room ay natigilan. Pagkatapos nagsimula silang sumigaw at sumisigaw, may tumawag pa sa security. Tumakbo din si Cheryl. Nang makita niya ang nangyayari, agad niyang sinabi, "Mr. Andrew, mangyaring huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Ito ang aking kaibigan, isang maalamat na doktor. Siya ay iligtas ang lolo ko." So, kilala pala siya ni Cheryl. Ang doktor na nagngangalang Andrew ay isang napakatalino at matalinong doktor na nagmula sa Switzerland. Iyon din ang dahilan kung bakit siya at ang kanyang koponan ay pumunta sa ospital na ito nang mapilit upang iligtas si James. 0H? Hindi. Tiyak na hindi siya isang maalamat na doktor. Isa siyang pseudo-scientific witch doctor.
Ang kanyang pag-uugali ay karaniwang isang insulto sa mga pang-agham na medikal na paggamot kahit na pagtapak sa buhay mismo. Hinding-hindi ako papayag na gumawa siya ng gulo dito, makakaapekto ito sa pagsisikap kong magligtas ng buhay. Mainit na sabi ni Andrew. Kumalaw siya para hilahin si Alex ngunit hindi natinag ang isa pa. Hindi mo siya mailigtas. Nagamit na ni Alex ang 13 acupunctures of hell kay James at naglagay ng blood energy pill sa kanyang bibig, naghahanda upang tulungan si James na masipsip ito gamit ang sarili niyang chi. Mariing bulalas ni Andrew. Tigil-tigil. Ikaw namang kukulam, ano ang pinakain mo sa kanya? O aking Diyos, wala kang kahit anong kaalaman sa medisina. Papatayin mo siya. Pinapalampas mo sa kanya ang pinakamagandang window ng pagkakataon para iligtas siya. Pumapatay ka ng tao. Gaya nga ng sinabi niya. Bip. Nagsimulang tumibok muli ang heart monitor. Tuwang-tuwa si Cheryl. Buhay siya, buhay siya. Buhay si Lolo. Iyan ay mahusay. Andrew, nakita mo ito ng iyong mga mata. Si Alex ay isang napakatalino na tradisyonal na doktor. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay ang pinakamahusay na nakita ko. Napangisi si Andrew. Niloloko kanya, Miss Coney. Sa lolo mo na ibalik lang ang heartbeat dahil sa CPR na ginawa ko dati, pati na rin sa adrenaline na na-inject ko. Walang tradisyonal na gamot sa mundong ito. Ang lahat ng tinatawag na tradisyonal na mga doktor ay murang pakulo lamang. O kahit Koreano, maaaring maging kapaki-pakinabang pa rin ang mga doktor. Hindi nagustuhan ni Alex ang alinman sa mga salitang iyon na lumabas lang sa bibig ni Andrew. Malamig niyang sinabi, maaari akong gumamit ng mga tradisyonal na pamamaraan upang maibalik ang tibok ng puso ng pasyente, gawin siyang malusog at magising at halos kalahating oras. Kaya mo ba? Ikanaway ni Andrew ang kanyang mga kamao. Imposible yan. Magiging himala na para sa pasyenteng ito na magkamalay sa loob ng 3 araw. Para tumalon siya sa loob ng kalahating oras. Well, maliban kung ikaw ay isang Diyos. Tumingin sa kanya si Alex na may kumpiyansa ng ngiti sa labi. Well, ikinalulungkot kong sinira ito sa iyo, ngunit ako ang iyong Diyos. Pagkasabi noon, hinawakan niya ng daliri ang noo ni James. Kabanata 315. Kabisado na ni Alex ang kanyang foundation establishment. Ang kanyang kakayahang magamit ang Ultimate Book of Medicine ay napabuti din at nabuo ng naaayon. Kaya ang mga salita ni Andrew ay nagpagalit sa kanya. Kahit na si Alex ay maaaring hindi isang tradisyonal na doktor, ang dayuhang ito ay talagang nagsabi na ang tradisyonal na gamot na naipasa sa libo-libong taon ay isang pagkukunwari. Inihambing din niya ito sa Korean medicine. Lalo pang nakakainsulto sa tradisyonal na gamot. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Ang condensed chi ay natipon sa kanyang mga daliri sa pamamagitan ng force na patuloy na dumadaloy sa katawan ni James. Ang isa sa iba pang mga doktor ay tumingin sa pagkalito at nagtanong, ano siya? Ginagawa. Sinulyapan ni Andrew si Cheryl bago sumagot sa basag na Ingles, putting on a show. Habang patuloy na nililipat ni Alex ang kanyang chi, pinanood niya ang heart monitor na nakakonekta kay James dahil ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang kondisyon ay patuloy na bumubuti, ang kanyang pisikal na kondisyon ay gumagaling sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Ito ay hindi maipaliwanag. Sa wakas, binawi ni Alex ang kamay at nagpakawala ng mahabang hininga. Agad na hinawakan ni Cheryl ang kamay ni Alex. Paano na? Madyay, gising ba ang lolo ko? Napatingin si Alex sa bahid ng luha at nag-aalalang mukha ng magandang babae at hindi niya napigil ang panasa ng mga luha sa gilid ng mga mata nito. Huwag ka nang umiyak, ayos lang. Di ba nasabi ko na? Madyay, gising na ang lolo mo at sisipain sa loob ng kalahating oras. Huwag bilangin ang iyong mga itlog bago sila mapisa. Maaari mong pag-usapan ito kapag nagising na siya. Sabi ng isa sa mga lokal na doktor sa silid na may pagkadasdain. Kahit na naniniwala siya sa tradisyonal na gamot, hindi siya naniniwala na si Alex ay isang master ng isa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga diskarte sa paggamit ng kanyang dugo upang selyuhan ang kaluluwa at gumanap ng 13. Ang acupuncture of hell ay pamahiin lamang at hindi talaga tradisyonal na gamot. Mas mukha siyang isang siyam na naglalaro ng Diyos. Sa sandaling ito, sumugod ang seguridad. Sino ang nanggugulo dito? Kahit na naglakas loob na sipain ang pinto ng operation room.
Eh, pagod na ba silang mabuhay? Galit na galit ang pinuno ng security to the point na namula ang mga mata niya na para bang anumang oras ay pwedeng lumabas. Naging security guard siya na maraming taon sa California Main Hospital at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong eksena. Nagmamadaling sabi ni Cheryl, "It's a misunderstanding. Ang pasyente ay ang aking lolo at ang doktor na ito ang nagligtas sa kanya. Siya ay isang taong masigasig sa pagliligtas ng mga buhay." Si Alex ay isa na ngayong Divine Constabulary na nangangahulugang mayroon siyang lisensyang pumatay. Mahirap ipaliwanag ang mga bagay na masyadong kakaiba ngunit kiking open-an. Ang pinto ng operating room ay isang maliit na bagay. Ito ay hindi isang bagay na dapat alalahanin. Hindi naman talaga mahirap gisingin ng isang pasyente, alam mo ba? Inabot niya ang isang kamay at bahagyang pinitik ang ulo ni James bago pinitik ang kanyang mga daliri. Agad namang nagmulat ang mga mata ni James. Ano? Paano? Paano ito posible? Maaaring ito ay magic. Nagsimulang maghiyawan at maghiyawan ang lahat kasama na si Mr. Andrew mula sa Switzerland. Lolo, sa wakas nagising ka na. Ito ay kahanga-hanga. Sobrang naantig si Cheryl. Ihagis ang sarili sa kanya ngunit mabilis na nasalo ni Alex. Cheryl, ingat ka. Marami pa ring bali na buto ang lolo mo. Oh, tama. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nagkatinginan ng mga security guard ngunit ang kanilang tungkulin ay i-detain si Alex na mayroon. Sinira ang pinto ng operating room at nakialam sa operasyon. Kahit ano. Dapat bayaran ang kabayaran na kailangang bayaran. Dapat din silang magsumbong sa pulisya kung kinakailangan. Galit na galit si James nang marinig ang sinabi ng security team. Ang asterisk esko. Si G. Alex ay may mahusay na mga kasanayang medikal at hindi pangkaraniwang pamamaraan. Kung hindi siya pumasok para iligtas ako at umaasa lang sa mga dayuhang doktor na ito, patay na ako. Ako si James Coney. Kung maglakas loob pang kunin siya, hindi kita bibitawan. Malakas at puno ng sigla ang boses ni James. Nagulat ito kay Andrew at sa iba pang mga doktor. Sa totoo lang, susuko na si Andrew at ipahayag ang oras ng kamatayan ni James ng mas maaga kung hindi siya nagambala sa biglaang pagsulpot ni Alex. Para sa isang matandang lalaki na may matinding pagdurugo sa utak, karaniwang kumakatok na siya sa pintuan ng kamatayan. Para magkaroon siya ng malay sa maikling panahon ng oras at nagmumura pa rin ng malakas at masigla, ang kanyang biglaang pagbabalik ay hindi na maaari. Ipinaliwanag bilang isang gawaing medikal. Isa lang itong himala. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 316. Ang pangalan ni James Coney ay kilala sa California. Kaya nang marinig ito ng seguridad at makita kung paano hindi kumikilos ang ibang mga doktor sa silid, hindi na rin sila gumawa ng anumang karagdagang aksyon. Si James naman bigla niyang hinawakan ang kamay ni Alex. Alex, hindi magtatagal ang buhay ng matandang ito. Matagal at malamang na mamatay ako sa lalong madaling panahon. Bago ako umalis, maaari ba akong humingi ng pangako sa iyo? Nagulat si Alex. Lolo, hindi ka mamamatay. Hindi pinansin ni James ang kanyang sinabi, kumapit sa kanya. Kailangan mong mangako sa akin, kung hindi ay hindi. Makalakad ng payapa. Pinag-aralan mabuti ni Alex ang kanyang kutis at kumbinsido siya na wala siyang ginawa. Pagkakamali. Walang magawa niyang sinabi, Lolo, hindi ka talaga mamamatay. Kinagarantiya ko ito. Sinong mag-aakalang hindi na naman siya papansinin ni James at sumigaw ng, I won't go in peace if you don't promise me. Hindi ako makakapunta ng payapa. Pakiramdam ni Cheryl ay nadudurog ang kanyang puso nang mapanood niya ang eksena sa kanyang harapan. Alex, ay pangako mo lang sa kanya. Dismayado si Alex. Hindi ko rin alam kung ano iyon. Sumigaw tuloy si James, promise mo lang muna. Kung hindi mo gagawin, hindi ako makakaalis ng mapayapa. Naramdaman ni Alex ang pagsakit ng ulo. Sige. Pangako ko sa'yo. Ano ito? Bilang isang tao, kapag binigay niya ang kanyang salita, ang pangako ay dapat tuparin. Ituturing kang hindi mapagkakatiwalaan kung babalikan mo ang iyong salita. Parang biglang nakabawi si James habang nakatingin kay Alex ng matalim na tingin. Lolo, ano ang nangyayari sa iyo? Maging si Cheryl ay naguguluhan sa kanyang mga kinikilos.
Simple lang. Gusto kitang maging asawa niya. Namula ang mukha ni James. Ano? Lolo? Bakit ka nagkakaganito? Sa ganoong sandali din. Ang mukha ni Cheryl. Namumula, nahihiya. Umiling si Alex. Lolo, pwede po akong pumayag sa kahit ano maliban dito. Hindi ko talaga kaya, may asawa na ako. Hinding-hindi ko siya hihiwalayan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Cheryl at medyo nalungkot siya. Pagpupumilit ni James. Kung gayon, paano ang isang may bahay? Nagulat ang lahat ng naruroon. Si James ay may magandang reputasyon at si Cheryl ay maganda at voluptuous. Maraming lalaki ang gustong maging apo ni James pero gusto ng matandang ito na maging mistress ng iba ang apo niya. Nawala na ba talaga ang isip niya? Hindi nila alam na sobrang humanga si James sa husay ni Alex sa medikal. Punto na ang huli ay naging katulad ng isang Diyos sa kanyang mga mata. Hindi siya magiging ganito kung tinuruan lang siya ni Alex ng 13 acupunctures of hell. Nang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, personal niyang nasaksihan ang paghawak ni Alex sa kanyang kaluluwa at pilit na itinutulak ito pabalik sa kanyang katawan sa huling sandali. Sa ganitong mga kasanayan sa medikal, maaari lamang siyang ilarawan bilang isang milagrong doktor. Paano niya pakakawalan ang ganoong lalaki na imposibleng matagpuan sa ibang lugar? Bukod dito, dahil sa kanyang ama, palaging nakikita ni Cheryl na kasuklam-suklam ang mga lalaki. Gayunpaman, si Alex ang kauna-unahang lalaki na kusang loob niyang tinanggap at maagap pang nilapitan. Maaaring matanda na si James ngunit kitang-kita ng kanyang mga mata na ang pagpayag sa kanyang apo na maging kanyang jowa ay magiging mas masaya kaysa sa pagiging asawa ng ibang lalaki. Sige, sige. Hindi na nakayanan ni Andrew. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa family affairs. Ang isang pasyenteng bumabalik sa kamalayan ay normal pa rin. Wala itong kinalaman sa panlilinlang ng mangkukulam mo. Di ba sabi mo kaya mong gawin para maging siya? Malusog at kayang bumangon at halos kalahating oras. 10 minuto na ang nakalipas pero bali pa ang magkabilang paa niya. Iniisip ko kung paano siya magtatapos tulad ng iyong hinulaang. Hindi rin napigilan ng iba ang humagalpak ng tawa. Upang magkaroon ng isang pasyente na may putol na mga binti, ito ay tunay na isang handgal na pag-iisip. Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. At paano kung patunayan ko? Ikanaway ni Andrew ang kamao at ninisyen. Kung magagawa mo ito, sasambahin kita bilang akin. Guro. Umiling si Alex. Ang iyong mga kwalifikasyon ay masyadong mababa at ikaw ay masyadong matanda. Hindi man lang kita bibigyan ng pangalawang tingin. Hindi ito nakuha ni Andrew. Anong ibig niyang ipahiwatig? Sumagot ang isang nurse, ang ibig niyang sabihin ay hindi ka kwalipikadong maging disipulo niya, Mr. Andrew. Ano? Kalokohan. Sabi ni Alex, fine, how about this? Magpapublish ka ng isang artikulo sa iyong mga profesional na Swiss medical journal sa loob ng iyong kapasidad, na inaamin na ang tradisyonal na gamot ay hindi mas mababa sa iyong western na gamot ngunit ang una ay mas mahusay kaysa sa huli. Paano iyon? Sige. Hindi naman ako magpapatalo. Kung matalo ka, hayaan natin si Mr. James Coney na aminin na ang tradisyonal na gamot ay isang pagkukunwari lamang. Nalungkot ang mukha ni Cheryl, ngunit agad namang pumayag si James. Fine, pumayag ako. Malaki ang tiwala niya sa mga kasanayang medikal ni Alex. Tumango si Alex pagkatapos ay pinunit ang damit ni James at sinabing, sige, pagmasdan mo ang iyong mga mata. Kanluraning doktor, sa mga banayad na kababalaghan ng aking mga kasanayan sa tradisyonal na gamot na A. Daang beses na mas mahusay kaysa sa iyong gamot sa kanluran. Kabanata 317. Ang mga medikal na kasanayan ni Alex ay iba sa mga karaniwan. Ang Ultimate Book of Medicine ay hindi para sa mga mortal lamang. Ito ay isang medikal na aklatan na nakatarget sa mga martial artist at kanilang mga master, mayroon itong lahat ng uri ng hindi mahuhulaan, mabigat na kapangyarihan. Bilang ang may hawak ng Ultimate Book of Medicine, ang pagtrato sa isang ordinaryong tao ay magpapakita lamang ng maliit na bahagi ng kanyang kahangahangang kapangyarihan. Sa makatuwid, tiyak na siya ay kwalipikadong gumawa ng gayong mga paghahabol. Sa gulat na tingin ng lahat, kinuha ni Alex ang isang scalpel at nilaslas ang palad ni James. Oh my God! Sigaw ni Andrew habang nakahawak sa ulo niya. Anong ginagawa mo? Hindi.
Sabi mo gagamutan mo ang mga binti ni Mr. Coney. Bakit mo pinutol ang kamay niya? Ano ang punto nito? Ito ba ang tawag mo sa tradisyonal na gamot para gamutin ang paa kapag masakit ang ulo mo at kamay kapag masakit ang binti? Pupunta para sa ugat na sanhi sa halip na ang mga sintomas. Mahinahong sinabi ni Alex, manatiling kalmado, huwag maiinip. Mabilis siyang naglabas ng halos 50 mililitro ng dugo mula sa sugat sa kamay ni James. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi na makayanan ni James ang pagkuha ng ganitong dami ng dugo pagkatapos mawala ng mas maaga. Gayunpaman, dahil nakakain na siya ng dugo. Replenishing pill, ang halagang ito ay wala. What happened right after even rendered Andrew speechless. Ginamit ni Alex ang dugo na kakakuha lang niya para ipinta sa mga binti ni James. O, kailangan kong sabihin, ang pagtaya sa iyo ay maaaring ang pinakawalang katotohanan na bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. Umiyak si Andrew, napahawak ulit sa noo. Pagkasabi pa lang niya, biglang itinadyakan ni Alex ang paa niya at sumigaw ng ayusin. Lahat ng naruroon ay tumalon sa takot bago naisip na ang buong bagay ay lubhang katawa-tawa. Ang isang nurse na medyo maganda ay hindi napigil ang imulat ang kanyang mga mata habang sinabi sa mahinang boses, hindi ba ito isang folk-style exorcism? Kahit na ang aking lola ay maaaring magsuot ng mas mahusay na palabas kaysa sa mga matatandang tulad niya ay umawit ng ilang mga spelling. Nang marinig ito ng mga taong malapit sa kanya, tumawa sila at hindi na napigilan pa. Hindi rin maiwasan ni Cheryl na i-facepalm ang sarili ng palihim. Hindi niya maiwasang isipin kapag natalo sila sa pastahan na ito, aaminin ba talaga ng kanyang lolo sa publiko na ang tradisyonal na gamot ay isang scam? Kung iyon ang kaso, ang reputasyon na itinayo niya sa buong buhay niya ay masisira. O, sasabihin ng mga tao na nawala siya sa kanyang isip. Matapos masangkot sa isang aksidente. Kahit si Cheryl ay hindi naisip na si Alex ay ganap na makapagpapagaling ng matinding bali sa 10 minuto. Gayunpaman sa sumunod na segundo, si Andrew ang unang bumulala sa pagkagulat. Ang mga guhit na ipininta ni Alex sa mga binti ni James ay nagsimulang pumiglas at gumapang na parang tadpoles. Pabilis ng pabilis hanggang sa tuluyan na silang nagsanib ng marahas. Ito ay talagang isang uri ng anteng-anteng, na may iba't ibang epekto at gamit depende sa pagkakaayos nito. Ang tunay na anteng-anteng ay maaari ring baguhin ang kapalaran ng isang tao. Nais matiyak ni Alex na ang banyagang doktor na ito, si Andrew, ay tunay na nagmulat ng kanyang mga mata at maging mas maalalahanin. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niya ang pambihirang paraan na ito para gamutin si James. Bukod dito, imposibleng gumaling ang mga normal na pamamaraan ng tradisyonal na gamot A. Nabali ang binti sa loob ng 10 minuto. Whoosh! Ang dugo ay napunta sa isang kakaibang forma sayon na umaagos sa mga binti ni James. Mabilis na gumaling ang mga sugat sa bilis na kitang-kita pa ng mga mata. Natigilan ang lahat at hindi nakapagsalita. Paano pa rin ito itinuturing ng mga kasanayang medikal? Isa lang itong himala. Tinusat ni Andrew ang kanyang mga mata, malalim na nag-aalinlangan kung ang nakita niya ay ilusyon o hindi, bago muling sumigaw si Alex, bawiin. Ang mga simbolo at forma sayon na iginuhit ng dugo ay ganap na naglaho na para bang hindi sila naruroon noong una. Natahimik ang buong kwarto. 1 buong minuto ang lumipas. Anong nangyari ngayon lang? Nakatulog ba ako at nanaginip? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 318. Si Alex naman ay medyo napagod at parang may natanggal sa kanyang balikat. Masyadong mabilis na ubos ang kanyang chi. Gamit ang talisman skill sa kanyang kasalukuyang. Ang pundasyon ay talagang itulak ito ng labis. Gayunpaman, sulit pa rin ang epekto nito. Si Andrew, na malinaw na naniniwala sa Diyos, ay nakaluhod. Pababa sa harap at sinasamba siya. Good gosh, ito ay dapat na gawain ng Diyos. Bumaba na si James sa operating table at nakatayo sa lupa, tumalon-talon pa nga. Bumaling si Alex kay Andrew at sinabing hindi ito gawain ng Diyos. Ito ang himala ng tradisyonal na medisina. Ang mga tradisyonal na kasanayang medikal ay malawak at malalim at mayroon sila. Naipasa sa libu-libong taon. Ang tradisyonal na gamot ay may lahat ng uri ng mahiwaga at hindi mahuhulaan ng mga kakayahan.
Gayunpaman, maraming gumagamit ng pangalan nito upang makakuha ng katanyagan at kapalaran, kahit na niloloko ang iba sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging isang tradisyonal na doktor. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nauunawaan ng mundo kung ano ito. Kaya dahil natalo ka, mangyaring tuparin ang iyong pangako at tulungan akong itama ang reputasyon ng tradisyonal na gamot. Tumanggo si James, buong pusong sumasang-ayon habang nakikinig sa mga salita ni Alex. Gumagamit siya ng tradisyonal na gamot sa buong buhay niya at ang kanyang damdamin para dito ay malalim. Ngunit nang marinig ni Andrew na kailangan niyang tuparin ang kanyang salita tungkol sa publikasyon, tumanggi pa rin siyang aminin ang pagkatalo. Tumayo siya. Mayroon pa akong ilang mga pagdududa tungkol dito. Gumamit ka ba ng ilang anyo ng hipnotismo sa akin na nagpahalusinate sa akin ng buong bagay? Imposibleng may mga ganoong kasanayang medikal sa mundong ito. Tinisyon siya ni Alex. Ang mga dalubhasa sa medikal ng Switzerland ay kumikilos na puno ng hangin at mga grasya. Ngunit sila ay naging mga walang kulturang barbaro na hindi man lang nauunawaan ang pangunahing tuntunin ng magandang asal. Ano bang pinagsasabi mo? Ngayon, sinisiraan mo lang ang dignidad ko. Ang iyong aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ikaw ang yumuyurak sa sarili mong dignidad ngayon. Sino pa ba ang dapat mong sisihin dyan? Huwag masyadong mapagod, mayroon kang malubhang pancreatitis at diabetes. Mas mainam na bawasan ang galit o baka magpasa ka ng bula sa kung saan, sabi ni Alex habang hinihimas ang kanyang mga templo na bahagyang nakaramdam ng pagod. Natigilan si Andrew. Ikaw. Paano mo nalaman na may pancreatitis ako? Sagot ni Alex, kaya ko pa namang gamutin. Gayunpaman, mayroon kang isang bulok na karakter. Bakit ako mag-abala sa pagpapagamot sa iyo? Kung wala nang iba, Cheryl, Lolo, umalis na tayo. Biglang pinili ni Andrew ang sandaling ito na lumuhod muli sa lupa, niyakap ang mga binti ni Alex. Maalamat na doktor, master, patawarin mo ang aking kabastusan. Ang iyong mga turo ay ganap na tama. Ako, si Andrew, ay sumusumpa sa pangalan ng Diyos na susundin ko ang mga tuntunin ng taya. Gagawin ko. Mag-publish ng paghingi ng tawad sa aming pinakakilalang medikal na journal sa Switzerland. Mangyaring huwag umalis. Tulungan mo ako. Pinapatay ako ng aking pancreatitis at diabetes. Lahat ng iba pang mga doktor at nurse ay nagulat sa kanilang nasaksihan. Si Andrew ang big shot ng kanilang ospital at kadalasan ay bulok ang ugali niya. Sila. Hindi niya akalain na luluhod siya sa publiko, nagmamakaawa kay Alex. Medikal na paggamot. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw sa napakahusay na mga kasanayang medikal ni Alex, ilang sandali lamang ang nakalipas, hindi ito dapat maging masyadong nakakagulat. Nagtaas ng kilay si Alex. Pagod ako ngayong araw. Baka sa ibang araw. Nang papaalis na sila, binigay ni Alex ang susi niya kay Cheryl. Iniling niya sa kanya na magmaneho habang siya nakipagsiksikan sa backseat. Puno pa rin ng excitement si James at gusto niyang kausapin si Alex, ngunit mabilis niyang napagtanto na nakatulog na pala ang isa, pumilik pa siya ng mahina. Nakakapagod siguro ang paraan ni Alex para iligtas ka ngayon, Lolo. Plus, siya. Rushed here from California, baka pagod na pagod siya. Dapat hayaan mo siyang magpahinga, Cheryl. Sabi. Sige. James paused after that, before continuing, Cherry, as you saw just now, Alex's powers have endless potential. Ang ganitong uri ng tao ay tiyak na aakyat sa langit sa hinaharap. Hindi mabilang na babae ang tiyak na ipaglalaban ng isang mabuting lalaki na tulad niya. Noong sinabi kong gusto kitang maging mistress niya, hindi ako nagbibiro. Nakikita ko naman na nagkagusto ka rin sa kanya, tama ba ako? Matagal na natahimik si Cheryl bago biglang tumanggo. Nakatulog ng matagal si Alex. Nang magising siya, naabutan niyang nasa sasakyan pa rin siya, ngunit wala na si James na nakaupo sa tabi niya at napalitan na ni Cheryl. At ang ulo niya ay nasa hita niya, ginamit ito bilang unan. Hindi nakakagulat na ito ay nadama na hindi kapani-pani walang komportable. Gayunpaman, nakaramdam siya ng isang bagay at lalo siyang sumengot. Alex, gising ka na. Oo. Anong sinisinghot mo? Medyo nahiya si Cheryl sa kakaibang ugali. Siya. Nakaharap sa kanya ng diretso at ang mga kamay nito ay nasa bewang niya. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Alex at sinabi niya, may regla ka na.
Kabanata 319. Pakiramdam ni Cheryl ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang katawan sa kanyang utak habang nakaramdam siya ng pagkahilo. Kanya. Parang nagliliyab ang mukha. Gusto niyang humanap ng butas na mapagtatagwan. Huwag ka ng sumengot. Napasigaw siya, tinakpen ng kanyang mga kamay ang ilong at bibig ni Alex. Ang paghipo ay naging mas kilalang kilala kaysa doon at naramdaman ni Cheryl ang isang pintig na hindi niya nagawa noon. Ang kanyang magagandang mata ay nanginginig at namumula dahil sa kahihiyan. Para siyang kamatis na anumang oras ay maaaring sumabog. Palihim na pinagalitan ni Alex ang sarili dahil sa pagiging tanga. Ano ba naman kasi ang sinabi niya? Mabilis siyang bumangon at humanap ng dahilan sa kanyang inasal. Don't get me wrong, I'm not trying to disrespect you. Ako lang. Oo, hindi ba sinabi ko na matutulungan kitang gamutin ang iyong dysmenorrhea? Talagang naramdaman ni Cheryl na ang kanyang cramps ngayon ay partikular na masakit, higit sa lahat dahil ito ang unang araw ng kanyang regla at marahil dahil sa takot na natamo niya dati. Paano mo ito haharapin? Napakurap siya. Sa maliit at masikip na upuan sa likod parang umiinit ang hangin. Sabi ni Alex, I'll give you a massage. Well, sa tiyan mo. Kung iniisip mo ito pagkatapos ay hayaan natin. Kalimutan ng tungkol sa pamamaraang iyon. Magre-reseta ako ng gamot para sa iyo, ngunit maaaring hindi ganoon kaganda ang epekto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas kaagad ni Cheryl ang kanyang sando. Ang ekspresyon ng mukha nito ay nagsasabi rin sa kanya na ipagpatuloy ito. Sinulyapan ni Alex ang tiyan niya pagkatapos ay maingat niyang diniinan iyon. Walang nagsalita sa kanilang dalawa pero mas kakaiba ang hindi magsalita. Binasag ni Cheryl ang katahimikan at sinabing, maraming salamat sa araw na ito. Kung hindi dahil sa iyo, ang sitwasyon sa aking lolo ay nakapipinsala. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Maliit na effort lang iyon sa parte ko. Maaaring maliit lang iyon sa iyo, ngunit para sa akin, ito ay isang bagay ng pagkatiwalaan ng isang bagay. Ikaw na kung hindi ay guguho ang mundo ko. Kaya kailangan kong ipakita ang aking pasasalamat. Nang maayos para mabayaran ka, ano ang gusto mo? Tumigil sandali ang mga kamay ni Alex. Hindi naman talaga kailangan. Pinayagan mo na. Sa kasiyahang ipinatong ko ang aking ulo sa hita ng isang magandang babae. Sapat na iyon eh. Pagbabayad. Nakaramdam si Cheryl ng mainit na sensasyon mula sa lugar na dinidiinan niya. Parang may mainit na agos na umiikot at ang sakit ay unti-unting nawala. Gayunpaman, uminit din ang buong katawan niya at bigla na naman siyang nakaramdam ng pagkahilo sa kanyang ulo. Nahihiyang tanong niya, sa tingin mo ba maganda ako? Oo. Napakaganda mo. Kung ganoon, gusto mo ba ako? *Emit, kailangan mo bang maging direkta? Kung sinabi niyang hindi ba't masasaktan lang siya? Gayunpaman. Ang ganda-ganda mo, sigurado akong gusto ka ng lahat ng lalaki. Kung gayon. Sa tingin ko ay maaari mong isaalang-alang ang ipinangako mo kay Lolo. Ano ang ipinangako ko sa lolo mo? Natigilan si Alex habang sinusubukang alalahanin. Ano ang sinabi niya tungkol sa pagiging kanyang may bahay? Inampes niya bigla ang likod ng ulo niya. Naalala ko lang na niyaya ko si Dorothy na mag-dinner. Cheryl, hindi mo na nararamdaman ang sakit, tama ba? Bibigyan kita ng mas mabuting paggamot. Nagagamutan ang ugat nito sa susunod na pagkakataon. Kailangan ko nang umalis. Pagkasabi noon, itinulak niya ang pinto ng kotse at tumalon palabas, tumakbo palayo. Matagal na natigilan si Cheryl tapos tinakpan niya ng mga kamay niya ang mukha niya. Naku, nakakahiya. Wala akong lakas ng loob na harapin siya ulit. Maya-maya, tumakbo pabalik si Alex. Nanginginig ang mga mata ni Cheryl habang iniisip ba na papayag siya. Pero ang sabi lang ni Alex, na-realize ko lang na akin na pala itong sasakyan, Cheryl. May balak ka bang lumabas? Makalipas ang 30 segundo. Marahas na inapakan ni Cheryl ang kanyang paa habang pinagmamasdan si Alex na papaalis. Ang duwag mo. Inaasar na asawa. Hindi malinaw kung kailan lumitaw si James ngunit nakatayo doon at umiling habang siya. Sinabi, walang pader sa ilalim ng langit na hindi masusukat. Kung sa una ay hindi ka nagtagumpay. Subukan ulit. Kung hindi ka pa rin magtagumpay, subukan ang ibang lugar. * si Riri.
Tinawagan muna ni Alex si Brittany para ipaalam sa kanya na ayos na ang lahat at ligtas siya. Sinabi rin niya sa kanya na mananatili siya sa California pansamantala at hindi na babalik sa Michigan. Maaari rin siyang magkaroon ng papel sa pagkalito sa pamilyang Rockefeller sa pamamagitan ng pagpapanggap na nasa Michigan pa rin. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 320. Bukod dito, malamang na dumating para sa kanya ang ninja mula sa Japan na pumatay kay Pepper. Mas maginhawa para sa kanya na kumilos ng mag-isa. Bilang karagdagan, maraming bagay para sa kanya upang manirahan sa California. Tinawag niya si Dorothy. Halatang masaya si Dorothy nang malaman niyang bumalik na si Alex sa California. Napagkasundoan ng dalawa na magkita sa lobby ng kumpanya para sabay na maghapunan. Nagkita ang mag-asawa noong 5 p.m. Sa gabi. Nangunot ang noo ni Alex. Tumingin sa kanya. Bakit parang mas dispirited ka kaysa sa karaniwan at ang kutis mo ay masama rin? Ano ang iyong ginagawa kamakailan? Ang ginawa ba ng matandang babae mula sa pamilyang Essex? Gumawa muli ng gulo na para bang mayroon siyang lahat ng oras sa mundo. Pumikit si Dorothy at sinabing hindi iyon. Kamakailan lang ay pumirma ako ng kontrata sa Wayland Realty kasama si Charles. Alam mo rin na sa kasalukuyang mga kakayahan ng aking kumpanya, hindi namin kayang hawakan ang halaga na kailangan naming ibigay sa kanila ng biglaan. Kinailangan kong maghanap ng mga supply mula sa iba para lang makasabay sa pangangailangan. At marami pang ibang bagay na dapat harapin bukod pa dyan. Bakit hindi mo nakuha ang mga materyales sa gusali sa mas mababang presyo mula sa Essex Conglomerate? Tanong ni Alex na parang kakaiba. Sinabi ko na sa aking tiyuhin ang tungkol dito ngunit hindi siya nag-abala dito. Kalimutan mo na, wag na natin akong pag-usapan. Ano bang nangyayari sa'yo? Lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Sagot ni Alex. Sinulyapan siya nito. 1 linggo ka na dyan. Naging masaya ka ba? Doon ka nag-aatubili na umuwi. Sigurado akong iniingatan ka ni Maya. Kumpanya araw-araw, tama. Binabalaan kita ngayon kahit pilitin ka ng nanay mo, ikaw. Hindi para matulog kasama siya. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko gagawin. Sa sandaling sinabi ni Alex ang mga katagang iyon, naramdaman niya ang isang saksak ng guilt sa kanyang puso. Hindi niya natulog si Maya, ngunit nakahiga siya sa parehong kama ni Hailey. Talaga, kailanman. Mula nang iwan siya ni Hailey sa mga salitang iyon ng paghihiwalay, isang tanong ang laging bumabagabag sa kanyang isipan, ginawa ba nila o hindi ang gawa noong gabing iyon? Hindi niya maiisip ito at kung talagang nabuntis siya tulad ng sinabi niya, kung gayon ito ay magiging isang malaking problema. Saglit itong pinag-usapan ng mag-asawa bago nagpas siyang mag-hotpot. Ngunit habang nasa daan, nakatanggap si Dorothy ng tawag mula kay Claire. Dumating na ang iyong tiyahin at ang kanyang pamilya, Dorothy, at inimbitahan nila kami para sa hapunan sa Plum Farm. Maaari kang dumiretso doon pagkatapos ng trabaho, papunta na tayo doon. Ha? Nagulat si Dorothy. Bakit kami inimbitahan ng pamilya ni tita na maghapunan lahat ng A? Biglaan, walang dahilan. Hindi pa ito nangyari noon. Bumili ng bahay ang pamilya nila kaya sa atin sila tutuloy mamayang gabi, dadalhin nila tayo roon bukas para tingnan at malamang magpakita rin. Sagot ni Claire. Bumili sila ng bahay. Pumunta figure. Sige, naiintindihan ko. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, sinabi ni Alex, dahil ang iyong buong pamilya ay nagtipon para sa hapunan, hindi ako makikialam sa kasiyahan. Sumakit ang ulo niya nang makita niya si Claire. Dagdag pa, si Adriana ay higit pa. Kasuklam-suklam kaysa kay Claire. Ang makita ang dalawa na magkasama ay magbibigay sa kanya ng isang mas malaki. Sakit ng ulo. Inilibot ni Dorothy ang kanyang mga mata. Hindi ka ba bahagi ng pamilya? Ayos lang, hindi naman sila kumakain. Mga tao. Sa huli, pumunta si Alex. Gaya ng inaasahan, pagdating nila sa Plum Farm, nalungkot ang mukha ni Claire. Paningin sa kanya. Rockefeller, bakit ka nandito? Inawakan ni Dorothy ang braso ni Alex. Ako ang nagdala sa kanya dito, Mom. Asawa ko siya, hindi ba iyon katanggap-tanggap? Kung hindi, aalis na tayo. Kinagat ni Claire ang kanyang mga labi, walang sinasabi.
Noon napagtanto ni Alex na ang mga pisngi ni Claire ay may malusog na pamumula at ang kanyang mukha, parang kumikinang sa buhay. Mas maganda pa siya kaysa dati at may bahagyang pag-apon ng vital energy sa loob ng kanyang katawan. The Asterisk Man, parang nakain niya yung blood energy pill na binigay niya kay Dorothy. Pinili ni Sharpay na ibuka ang kanyang bibig sa oras na ito, hey, nakakagulat. At sino ito? Muli, ang taong naging determinado at desidido tungkol sa pakikipagdiborsyo. Kagad noong nasa bahay sila ni Lolo. Kaya lumalabas na ikaw lang. Tumatakbo ang iyong bibig ngunit ang iyong mga salita ay walang laman na parang hangin. Bumaba ang mga labi ni Alex. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Mabilis siyang binitukan ni Taylor, tingnan mo kung paano ka magsalita. Babarilan na sana siya ni Alex sa likod nang marahan siyang hinayla pabalik ni Dorothy. Iniba niya ang usapan at sinabing, "Tita, balita ko nakabili ka na ng bagong bahay. Saan ito matatagpuan?" Mayabang na sagot ni Adriana, "Kilala mo ba si Maple Villa? Isa ito sa nangungunang 5 sikat mga komunidad ng villa sa California at mas mahusay ito kaysa sa iyong maliit na anak. I'm sure hindi ka pa nakapasok kahit isa, di ba?" Natigilan si Dorothy. Maple Villa. Iyan ay isang napakamahal na lugar at ang presyo ng bahay doon ay napakataas. Ang ibig niyang sabihin ay kakayanin ba ninyo ito? Muling nagtaas baba si Adriana, mukhang proud na proud habang sinasabi, "Tama. Maple Villa 8 ang may pinakamagandang lokasyon sa buong komunidad." Nang marinig iyon ni Alex ay iniluwa niya ang tubig na kainuman niya. Maple Villa 8, hindi ba iyon ang kanyang bahay? Sigurado ka bang 8 na Maple Villa?